Well, dito sa video ito, ngayon mag-update tayo ng advisory ng SEC dito sa mga inilabas nila na mga unauthorized online lending platforms o OLPs na ma-download nyo sa mobile applications at sa mga websites. So, ito mga to, mga hindi pinapayagan at hindi otorisado na magpautang online. At pinapaalala rin na kapag mga ganitong klase ng mga lending platform ay maging maingat. Kaya lagi ko pinapaalala, huwag basta-basta mangungutang, maging maingat sa pag-utang, lalong-lalo na sa mga illegal at mga unauthorized, sa mga illegal online lending apps o online lending platform. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated sa pang-usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending platforms. At hindi po ako nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online. Okay, ito SEC or Securities and Exchange Commission Advisory on Unauthorized Online Lending Platforms, Mobile Applications, and Websites. Ipinapaalala ng Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko na ang online lending platforms, mobile applications at websites na nakalista sa ibaba ay hindi nakatala o hindi recorded sa SEC bilang mga otorisadong online lending platforms o OLPs. At dahil dito, hindi pinahihintulutang gamitin sa pag-aalok o pagbibigay ng mga pautang sa publiko. It means they are operating illegally, okay? So, unahin natin yung mga madadownload nyo ng mga illegal na nag-ooperate dito sa Google Play Store, okay? Unahin natin itong agarang tulong. Laya Loan, Pass Loan App PH. Parang laya. Paano nakalaya? Nabaon sa utang. Mo Peso Safe Cash Loan Online. Pera Agad Online Loan. Peso Body, Online Lending PH, PJF Loan Cash Credit, Sweldo Plus, Trust Packet Credit Score Plus, VIP Len Simple Credit. Tapos, ito, nag-iisa lang dito sa iOS o sa Apple Store ay ang Delcom Cash App. O, yun, nag-iisa lang siya, no? Bukod tangi, nakaraan dami doon sa mga iOS, no? Then, ito naman sa mga websites, no? Ito sa website yung madadownload pag sinesearch niyo mga Delicia, Dragon 88 peso, Easy Loan Personal Finance, FinFine, Credilaya, Loan Shop, Pera Vista, Pesopal, Shuko Build, tulong piso credit, tulong piso as in piso talaga, hindi peso tulong piso credit. So, eto, bukod sa mga hindi nakatalang online lending platform, binabalaan din ng SEC ang publiko laban sa mga peke o copycat na application at website na gumagamit o ginagaya ang pangalan, logo, brand o pagkakakilanlan ng mga lehitimong financing o lending companies at kanilang mga online lending platform. Kabilang sa mga natukoy na naturang platform ang, ito linawin ko fake, mga ginaya, yung mga lehitimong mga naka-record o mga rehistrado sa SEC ng mga online lending platform, yung mga may registro o lisensya. Okay? Ito, CashGuard, Loan App Philippine, app, online lending app. Ang fake and impersonating CashGuard, OLP o Pass Coin Lending Corporation ba? May issue to pero may peke raw ayon sa SEC. Then the Mocha Mocha, yung paborito ng lahat. Mocha Mocha online lending app, fake and impersonating Mocha Mocha o online lending platform of Copperstone Lending Corporation. Okay, yun po. Tapos yung tala, ito talaga pag sa iOS, huwag na ho kayong umasa na yan ho legit. Hanggang Google Play Store lang po ang tala. Tala online lending app, fake and impersonating Tala online lending platform of Tala Financing Philippines Incorporation, Supreme Money Lending Corporation, fake and impersonating Supreme Money Corp website,
online lending platform of Supreme Money Lending Corporation. Ayan. Ang opisyal na listahan ng mga recorded online lending platform ay makikita lamang sa website ng SEC. Ayan, no? Ito yung sinasabi sa inyo na paulit-ulit na yan din ho naman yung sinishare ko sa Facebook ko. Tapos sasabihin sa akin na fake news ako kapag ako nagpo-post ng listahan ng galing mismo sa SEC. Sasabihin, trabahador daw ako o agent ako ng mga online lending apps. Okay? Ayan po, pag yan, mga kiniklik niyo yung kulay blue na sec.gov.ph, tapos lending companies and financing companies, tapos list of recorded online lending platforms. Yan po yung legitimate website na kinukuhanan ko ng info. Okay? Pero, linawin ko lang ha, yung mga nauna po, yung mga nasa Apple Store, tsaka yung Google Play Store, tsaka yung website, yun po yung mga fake na mga illegal talaga, as in unauthorized to operate as a online lending platform. Pero yung mga nasa ibaba, yung mga ito, sabi, ginagaya daw yung mga legitimate na mga online lending platform. Ngayon, naisip nyo, paano malalaman kung yan ba fake na apps na madadownload? Kasi fake pala, paano malalaman nyo? Kasi syempre, di ba, pag nag-download kayo, may mga info details yan doon sa mga apps nila na nakalagay kung anong lending company sila o anong financing company sila. Tandaan nyo, kapag ka nag-click kayo ng mga online lending apps dyan sa mga Google Play Store o sa mga iOS, sa website, hindi ko sure kung paano kung, pero always check the details ng mga pinupuntahan yung mga online lending apps o platforms. Okay? Check nyo yung details doon sa may ibabaan yan. Diba? May about info. Pakita ko na sa inyo example na yan. Kunwari, ito si Mocha Mocha. Yan. Pakita ko sa inyo. Sa, ano to? Sa Play Store. Kaya pakita ko sa inyo si Mocha Mocha. Diba? May about info. Punta kayo dyan sa may about info. Pagkatapos, babaan nyo pa. Makikita nyo yung details. Ngayon, kung merong nakalagay na rehistro dyan, tapos yung lending registration number nila, tapos kung ano yung number, tapos customer services kumpleto, I might say na yan yung talaga legitimate. Kasi yan yung mga legitimate na mga rehistradong online lending platform nila. Pero kung sa mga iOS, mga Apple Store, baka hindi. Kasi wala akong iPhone, kaya di ako sure o that. Hanggang Android lang po tayo. Di ho tayo ganun kalaki ang kinikita. Okay? Pero ulitin ko ha, ganun ho, check nyo ho, kung yan ho bang na-download nyo ng mga apps na yan, may details na talagang sila ay galing doon sa lending company o sa financing company. Always check the details. Always check the about this app info. Okay, mapupuntahan nyo lang po yan nga sa baba na, check nyo. And then, okay, paalala ko lang ulit sa inyo na kapag kayo utang, kahit legitimate or SEC registered, ito papaalala ko lang ulit, almost 80% naman ho kasi dyan is marami talagang complaint. Ngayon, nagtataka ako, naglalabas yung mga fake apps. I don't know if that is the talagang may gumagaya or something na baka man nire-redirect lang dahil nga sa dami ng complaint, di ba? Nagiging ano lang ako, nagiging real talk lang ako. Baka gumawa lang ng ibang fake apps tapos paring may ibang, alam niyo na, sasabihin ginaya pero, dahil sa dami ng complaint, mapaalala ko lang. Pero yung Tala, talagang pag sa iOS o sa Apple Store, talagang wala ho yan. Tanging mata-download nyo si Tala sa Google Play Store lamang po. So sana na-update ko kayo at nakatulong sa inyo. Marami pong salamat sa ulitin.